buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwirin na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad at iiwanin niyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, walang sino man ang dapat mangamba kung tunay siyang nananalig kay Jesus Nazareno. Ito po ang buod ng Ebanghelyo sa araw na ito. Kung mapapansin ninyo, si Jesus ay hindi na gumamit ng anumang talinhaga sa kanyang pananalita. Diretso at tahasan niyang sinabi ang nais niyang iparating sa kaniyang mga alagad. Kaya't ang paulit-ulit na paalala sa atin ni Jesus, huwag tayong mangamba at matakot. Kahit dumating ang araw na magkakawatak-watak tayo, magkakanya-kanya ng lakad at iiwan ang Panginoon. Ito ay dahil mayroong kapighatian sa mundo. Subalit, ang paanyaya sa atin ni Jesus Nazareno, lakasan ninyo ang inyong loob. Uulitin ko po, ang paanyaya sa atin, lakasan natin ang ating loob, sapagkat ang lahat ay napagtagumpayan na ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong pinalalakas tayo ni Jesus. Pinatitibay niya ang ating kalooban sa araw-araw upang harapin ang pagsubok
lalo na kung may kinalaman sa pagsunod sa Diyos. Kaya nga sa harap ng mga hamon at pagsubok ng buhay, hindi pagtakas ang solusyon. Dapat harapin natin ang mga pagsubok ng may lakas ng loob at matatag na pananampalataya sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang lahat na pagtagumpayan ni Jesus Nazareno, pati ang kamatayan, hindi nagtagumpay. Nawala ng bangis ang kasalanan sa pagkabuhay ni Jesus Nazareno, sapagkat sa bandang huli, liwanag pa rin ang magtatagumpay. Magniningning ang buhay na walang hanggan at mamamayagpag ang kabutihan. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, bahagi ng buhay Kristiyano ang krus. Mismong si Jesus ang nagsabing, pasanin natin ang krus araw-araw. Ngunit, pasanin natin ito ng may pananampalataya at lakas ng loob. Hindi po mawawala ang mga hirap sa buhay. Ngunit, magiging madali ang mga pasaning ito kung tayo ay magtitiwala sa Diyos. Ang krus na hawak-hawak ni Jesus ay naging daan upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Sa tuwing tayo po ay nagpapasa ng ating mga krus, maging huwaran natin si Kristo. Hindi siya nagreklamo, niyakap niya ang krus ng buong lakas ng loob bilang tanda ng kaniyang dakilang pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo, yakapin po natin ang ating mga krus, taglay ang matatag na pananampalataya at lakas ng loob, dahil naniniwala tayo na sa bawat paghihirap may kaginhawaan, sa bawat pagtitiis may naghihintay na kalayaan, at sa bawat kirot na ating nararamdaman mayroong oras ng paghilom, at sa bawat kadiliman may tunay na liwanag na naghihintay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.